Bubuhay ng size 16, sim lang to sa size 12. So, need natin yung mga tools na Phillips screwdriver. Yan. 14 by 15 na open range. 12 by 13. 12 na single. 10 saka tong Allen wrench na to. Yan. Na makikita nyo to sa mga scooter natin. Okay. So, anong una ba na dapat natin unahin kapag assemble ng bike? Siyempre yung likuran. Para makatayo siya. Okay. So, tugan mo natin yung thread nut. Natin siya ngayon. So pag yung metal spacer, no, yung gatlak na yan, yung extra yan, dito yan sa unahan, karakapit. Tapos kapit na yung training wheel. So training wheel to, ito yung training bar. Ayan. So naka-format na siya. So hindi pa natin pwedeng ilak yan kasi kailangan natin kabit yung carrier. Kasi baka may ilak niyan, hindi nakapit yung carrier, ay doble trabaho yun. So, luwagin mo natin to. Ito. Una natin sa may seat post. Yan. Tapos, next, washer. Then, nut. Yung thread nut. Okay. So, kapit na natin ito dito. Ayan. Yan guys, no need muna na higpitan. Kaya mo natin maluwag. Same lang dito yan sa kabila. Okay, so nakatingin na siya, di ba? Diba? Okay, so next natin, hindi natin initan to kasi mamaya may gagawin tayo patong sa training wheel. So, next natin kasi sunod yung pedal, sa pedal meron siyang initial. So nakalagay sa kanya letter L, letter R. So makikita niya sa dulo. So hawakan na natin kung ano yung kanan na yung kaliwa. Yan. So para hindi na tayo magkamali sa pagkabit. Tapos sa paglagay guys, hindi paling, gano'n, diretso lang. Yan. Tutok nyo lang. Kung kaya, ikot yun ng kamay nyo. Ang logic, papakagat ko lang siya. Ayan, nakumagat na, di ba? So, gamitin natin siya ng 13. Yan, 13, di ba? Okay. So, yan, iniikot ko na siya. So, yan. So, pag sumigip yan, ibig sabihin, nag-lock na. Okay, nag-lock na. So, huwag tayong pakatiwa doon, kaya higpitan natin siya. Kasi bata yung customer. Okay, same din yan sa kabila. Sa kaliwa. Same lang din, tutok natin. So, kanina, counter, clockwise. Ito naman counter siya, pakabila. Yan. So, nag-lock siya, gawin natin siya sa 13. Lock natin. Yan, nag-lock na, di ba? Okay. So, next natin is yung syempre, yung upuan na. Saddle, seat post. Yan. Ito. Okay. So, ang pag-lock dyan guys, dapat pareha sila. Ito kasi mahaba, ito maiksi. So, babawiin natin sa kabila. So, gamit ang 13. Yan. Pigpitan natin. Tingnan natin dapat kasi pantay. Kasi guys, ito, pag hindi siya pantay, mangyayari, ito hinihila mong mag-lock, ito hindi. So, magiging baliko yung upuan. So, dapat pantay yung pinaka-rod niyan.
So yan. So almost pantay na, di ba? Natin dito. Pag-lock yan guys, hindi ikot to. Yan. Ito. So makita niyo naman yung gatla, di ba? May pattern siya na kung saan hanggang lang. So kapit natin siya dito. So ibig sabihin hanggang doon na siya. So i-lock na natin siya gamit itong 13. Okay guys, bago nyo ipitan, make sure nasa gitna siya. Gitna. Gitna. Okay. Ano yan? Next! Natin assemble natin kasi ito na buo na to. Okay, next natin yung front wheel. So sa paggamit ng front wheel, tingnan natin yung araw. Yung araw ang naka-distinguish kung saan siya. So tingnan natin, sunod natin yung araw. Kung nakaganyan siya, sa tapat nyo, pag ganyan, ibig sabihin tama yung ginagawa nyo. Yun yung harap. Dapat pa layo yung araw, no? Palayo sa'yo. Oo. Yung araw, patutok dun. Okay. So kapit natin yung araw, yung gulong. Okay. So, mas madali lang ito ikabit. Ito lang. Lock. Nut. Tingnan dito. Yan. Metal spatial yung lock. So, gamitan natin siya ng 15. Yan to, pwede natin ito ikitan guys. Ikitan natin na kagad. Okay. So, ito rin pattern yan. So, dapat pantay itong araw na to dito sa build na to. Kasi, hindi naman pwede, dapat kita, hindi naman pwede lamang dito, masigit dito. Pwede. Dapat nasa gitna pa rin siya. Okay. Next. Yun na. So, kabit na natin yung kanyang handlebar. Yan. So, ganito yung tsura ng handlebar niya pag galing sa back. So, ang gagawin natin, so dito, luwag natin ito ng gamit ng 13 ulit, 13. Luwag tayo. Ayan. Pag maluwag na, so ikot natin. Ingat lang guys na bumangat yung gas-gas. So, agita natin siya. So, ingat lang. Ayan. Yan. So, kailangan nakagitna siya. Tingnan natin yung gitna. Yan. So, may space siya sa gitna natin. So, tingnan natin. Taas. Yan. Okay, na. So, yan. So, lock na natin siya. Gamit ang 13. Okay. So, pag napaagat yun yan, nag-discard pa paano lock siya. So, next natin, kabit natin dito. Yan. So, handle post, gamitin natin ng 12. Yung kabit natin. So, tapat dito. So, make sure lang yung pinaka natin maluwag. So, luwag natin ito. Yan. So, dapat naglalaro. So, pasok natin siya dito. So, ganoon din, may gatla or sabi natin may pinapattern. Ako saan hanggang dulan yung pinaka ano niya, Height. yan lang, matalaw siya. So lock na natin to dito. So pag ginamit yung pinaka-pre-caliper niya, dapat naka-equip itong mga to. Yan, para sumusunod siya, di ba? Okay, next, kabila natin itong brake caliper. Papasok siya dito. Yan. So next natin yung kanyang mudguard. Anyways, guys, yung nakahiwalay lang na caliper, yung ano lang, yung front. Yung front lang, yung front. Oo. Nakahawak ng kanyang
preno. So, mudguard. So, Okay, dito. yan po yung tamang pagkakabit ng mudguard. Huwag niyong baliktarin. So, ito. Washer, then kanyang thread. Anyways, kaya sa pagkakabit ng mudguard, para hindi kayo lagi tingnan nyo, yung pinaka kanyang ducktail, yung dito nakaangat. Ito yung likuran. Ito yung harapan. Yung malinis. So, pag nakababa, sumasayad siya, diba? So, gawin natin, taas natin. Okay. Para paghigpit ng tornilyo, nakaangat na siya. Yes. Naka-align na. Okay. Ayan. Anong size ng wrench? Size 10. 10. Basta brake lever, brake caliper, size 10 yan, ginagamit yan. Okay. So, next, pasok natin siya dito. Yan. So, guys, tumagan nyo lang dito. Okay, sa pagluluwag ng brake yan sa Para baba. maglaro yung pinaka-cable, cable. So, dito, makita nyo naman dito, di ba, pinapasok ko siya dito. So, shoot natin. Yan. So, make sure lang guys, yung kanan, dire-diretso, yung pinakanyang lagayan ng kanyang cable, cable. Okay. Pag ayaw pumasok, kinain mo dito. Yan. Yan, papasok yan. So, saan yung kinain dito? Yan, ikot mo natin guys. Para ano, Hindi mahugot. yes, okay. So, dito na ilalim dito. Okay. So, yun o. Galo, di ba? So, itikan natin siya. So, press lang natin yung dalawang brake sa brake caliper. Press natin yung dalawang brake pad. Yan. So, ipitan lang natin siya. Tapos, sabay lock na natin. Check natin yung preno. Yan. So, ito, pag nakita natin ito, diba? Ito yung naglalaro. Ito hindi. So, dito, nasa likuran yan. So, dito ang adjustment niyan. So, dito, yan. So, gitna natin. Oh. So, ibig sabihin, maluwag pa to. Natin. So, ibig sabihin, tama na yung gawa nyo. Yan. So, huwag natin hayaan ito na ako. Dito naman sa ipat natin. Okay. So, next. Yung likuran. So, same lang din. Kailangan natin luwagan dito. Sa likuran. Ito. Yan natin. Yun naman nakaluwag na. Then, dito siya, di ba? So, pangit tignan. So, i-invert natin. Di pa natin ang kabila. Para mag-format siya ng pagganito. So, same lang din. Pasok dito. Ayan, tingnan natin yung pinakahiwa. Ayan. Or yung natawag kanal. Kagaya, uputin nyo na lang. Nasagad siya. Tapos sa ano, i-scroll ulit. Tapos sa loob. Then, kapit yan, hilarin dito. Hilahin natin guys. Dito. Pag nakita natin ganito, hila tayo ng kable, adjust tayo. So dapat taagan to siya. Para maglaro yung preno, hindi matigas. Then, ikpitan natin siya. So check natin yung preno. Lalaro, di ba? Pantay. Ayan.
So, adjust lang natin, bagya. Then, yung kanyang basket. Yan. Yan. Okay. Then, yung foam saka yung kanyang cover. Sa foam, madali lang. Pasok mo dito. Then, yung cover niya. Sundan niyo lang yung pattern ng foam sa cover para hindi siya nalulukot. Okay. And then, yung pang pinali natin, syempre, yung training wheel. Di ba? Alam niyo guys, hindi ko yung pinaya kanina. Ang purpose niya kasi, para pag inikot mo to, yan, di ba? Ang gulong ng ikot, hindi training wheel. Kasi maraming problema nangyari, nakababa yung training wheel, hindi naikot yung gulong. So, dapat ang umiikot yung gulong. So, gamit ng 15, ipit na natin siya. Okay, kabila. So pag nararamdaman nyo yan kasi kulang to ng hangin na natin. Yan. Pero make it sure, exit natin itong sa pinaka saddle post. Kasi gumagalaw. Sabihin dito pa siya nalak ng todo. Yan. Okay, ito na yung huli. Bababaan natin siya. Diba, chinecheck natin siya, alalahanin, check natin siya upon box para malaman natin kung deflated ba or hindi na buo yung bike yan, tuloy. Pero okay naman siya, hangin na natin siya. Yan. So, mas may ikot na yan, titignan nyo, di ba? Yan. Pero guys, ito lang, huwag magkakamali dito. Kaya hindi natin hinigpitan agad to para makita natin kung sakali na pag pinidala ng bata, ang ikot gulong. Pero pag hindi ang umikot gulong, ito, ibig sabihin mali yun. Okay.